Si Kanazawa ay sobra din pala ang ginagawa niyang training para sa katawan niya. Grabe naman. Hindi ko na matatagalan pang panoorin ito, ang ginagawa sa kanya. Kung ipagpapatuloy niya pa yan, baka mabalian siya ng buto. Sabi ng mga tao sa gym na nanonood kay Kanazawa. Habang si Sanada ay simple nanonood lang. Pero nagsalita na din. Sa isang malakas na suntok lang ni Makunochi, ay pwede ka nang mabalian ng 2 o 3 buto sa tadyang. Pero kahit na, hindi ba parang sobra naman ito? Wika ng isa. Ganoon ba talaga kalakas ang puwersa ng mga suntok ni Makunochi? Ang mga lakas na mga suntok niya ay hindi lang nanggagaling sa depth roll ni Makunochi. Bawat suntok na pinapakawalan talaga niya ay pamatay na suntok. Pagpapaliwanag nga ni Sanada sa mga samahan nito. Natalo niya ako nun dahil sa mga body blows. Sa tingin ko, kulang pa yan para manalo ka kay Makunochi. Malaki talaga ang posibilidad na mapapabagsak ka kaagad gamit na ang napakalakas na depth roll ni Makunochi. Pero kahit ang normal na suntok lang nito ay sobrang epektibo na para makapagbagsak ng kalaban. Bawat laban niya ay KO ang panalo. Isa talaga siyang halimaw kung pagbabasihan mo ang mga panalo niya. Kalabanin ng champion sa ganyang paraan sa patibayan. Malakas talaga ang loob nitong si Karasawa. Wika nga ni Sanada. At huminto muna sila ng sandali dahil sobra nang nananakit ang katawan niya at nakahawak na ito sa kanyang tiyan. At lumapit agad si Sanada para kausapin si Karasawa. Kung kaligtasan ang pag-uusapan, hindi maganda yan. Pero kung ipagpapatuloy mo pa naman yan, sigurado, balang araw ay magagamit mo yan sa laban, sabi ni Sanada kay Karasawa. Balang araw, ginagawa ko ito para sa susunod kong laban. Ang plano ko ay gamitin sa kanya ang bilis ng footwork ko sa bawat rounds, sagot ni Karasawa. At dagdag pa nito, kung hindi ko gagamitin at huminto ako, malamang gagamitin niya agad sa akin ang depth roll niya. Papatigilin ka lang niya. Ang paggalaw mo gamit ang kanya mga body blows, wika naman ni Sanada. Hindi na e-epekto sa akin yun. Pagyayabang naman ni Karasawa. Dahil ang katawan ko na ngayon ay kayang-kaya nang makatanggap ng kahit ilan pang body blows. Paliwanag nga nitong si Karasawa kay Sanada. Hindi ako titigil. Kahit ano pang mangyari, sigaw ni Karasawa. At pumosisyon na agad ito para ipagpatuloy ang kanyang training. Gawin na natin, Karasawa, sigaw ng coach niya. Sige, sagot nito. Sigurado ba siya? Hindi siya titigil hanggang 10 rounds. Marami na akong nakitang boksingero na nagtangkang gawin yun. Pero wala man isang nagtagumpay. Pero paano nga kung magawa mo, Karasawa? Sinasabi nga ni Sanada sa isip niya habang tinititigan niya si Karasawa sa hirap ng training dito. Habang si Coach Kamugawa ay papauwi na nung gabing yon. Napatingin ito sa sinasabi ni Tagaki na pinagtitrainingan ni Ippo gamit nga ang mga kahoy at maso. At dali-dali bumaba si Coach para tignan niya ito. Eto pala yun bata. Parang noong nakaraan lang, noong kabataan ko lang. Ginagamit ko rin itong pamamaraan na ito. At naalala nga ni Coach Kamugawa, noong boksingero pa siya. Ay parehas sila ng ginagawa ni Ippo. Pero siya ay sinusuntok talaga niya ang kahoy. Gamit lang ang gloves niya. At biglang sinuntok ni Coach ang kahoy. Nabinipit agad ito sa sakit. Bukang hindi magandang gawin yun Ngayong may edad ka na, sabi ni Coach. Hindi na katulad nung kabataan ko, sabi nga ni Coach Kamugawa. So, ganito pala ang ginagawa niya. Hinahataw niya gamit ang baso na nakapang lower body siya. Ang ankles mo, pulso, pati ang hita mo. Sa paghataw mo sa bawat maso, dumalakas ang mga ito, gamit yun. Kaya pala, nung sinusuntok niya yung mints, ang resulta ng kanyang training ay lumalabas na kaagad ang nasa isip ni Coach. Ikaw bata, napapabilib mo ako, wika nga ni Coach. At napansin ni Coach na nakakalahati pa lang sa pagkakabaon ang kahoy. Noong ako, ang gamit ko lang ay aking mga kamao. Pero siya, gumagamit na ng baso, pero ganito pa lang ang nagawa niya. Pagtataka ni Coach. At may napakan si Coach. Ano ito? Wika nito. Noong nakita niya, laking gulat niya sa nakita niya. At napalingon agad siya sa mga ibang parte nito. Anak ng, ano to? Ano tong mga ito? Pagkagulat ni Coach sa mga nakita niya. Nakita niya na sobrang dami na pala na mga kahoy ang naibaon ni Ippo. Ngayon alam ko na. Kaya pala sobrang bilis makita
ng resulta sa mga ginagawa niya. Hindi pa ako nakakasigurado kung napansin na ito ng bata. Pero, ang ginagawa ng training na ito ay mapapalakas niya ang mga muscles niya para sa pag-ikot nito, para lumakas palalo ang depth roll. At naalala ni Coach na bago ang laban ni Ippo kay Sawamura, ang hindi niya nasabi kay Ippo na kung papalakasin pa nila lalo ang depth roll nito ay delikado ito at magiging dahilan lang para umikli ang career ni Ippo sa boxing. Pero kung ipagpapatuloy niya ito, kakayanin na ni Ippo. Dapat niya na agad itong malaman. At kung magagawa niya ito, at may ensayo pa niya ng mabuti, kung ganoon, makukuha niya na ang mga kwalifikasyon, ang mga kailangan para makalaban. Hindi lang dito sa bansang Japan. Kung hindi, maski na ang world title match ang tumatakbo ngayon sa isip ni Coach Kamugawa. At kinabukasan, bro kuman, sigaw ng mga bata kay Aoki at kinawayan naman niya ang mga bata habang nakasakay siya sa motorsiklo. Kumaway sa akin si bro kuman. Hindi, sa akin siya kumaway. Hindi kaya sa akin. Pagtatalo ng mga bata. Huwag kayong mag-aaway ha, mga bata, sabi ni Aoki habang papaalis na ito. Nandito na ako, sigaw ni bro kuman. Late ka na, sagot ni Kimura. Sorry, ang daming tao ngayong nakapila sa labas ng shop namin. Sikat na ngayon ang bro kuman. Kaya napaka-busy ko tuloy ditong nakarang araw. Hindi naman makapaniwala si Kimura. Hindi mo ba alam kung ba't sikat na ngayon ang bro kuman, sabi ni Kimura. Nang dahil din kay Takamura. Oo nga, wala pa rin si Takamura hanggang ngayon. Ha? Hindi pa rin siya bumabalik? Sagot ni Aoki. At hindi rin siya tumatawag sa gym. Walang nakakalam kahit sino, kahit si Coach, kung nasa malayo ba siya o nandyan lang sa tabi-tabi. Nasaan na kaya ngayon si Takamura? Wika nga ni Kimura. At eto na nga si Takamura. Masayang-masaya habang naglalakad ito sa bukid. May punch, isa dynamite. Boom, boom, boom. Papatumboyin ko, kahit sino, sigaw, ni Takamura. Matagal-tagal na rin simula nung huling naranasan kong makalaya sa matandang yon at sa pakikipaglaban. Napakasayang maglakbay ng mag-isa na hindi mo alam kung saan ka makakarating. Pero, siguro, kailangan ko din planuhin ang mga gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dapat, mapuntahan ko ang lugar na walang sino man ang makakalam kung nasaan ako ngayon. Pero, nasaan ba ako ngayon? Wika ni Takamura. At dito po nagtatapos ang chapter 575